Okay, let us go with problems number 11 to 15. So this is the second to the last part. So let us go with dryers. Okay? Kunin natin yung formula ng dryers. Ayan. So, dryer. Sa IPD nyo, medyo complicated ang dryers. But pagdating naman ng board exam, it is just yung mass balance and then temperature balance kundi man mga percent balances nung inyong mga weights. Okay? 'Di ba pagpasok ng dryer, mare, ito yung total weight mo, the gross weight, okay? The total weight. That is equal to the bone dry weight or the weight of your item kung saan tanggal lahat ng tubig. Okay? The solid material only. That is the bone dry weight. The the water content, okay, or the moisture content is kapag gross weight, okay? Yun yung common na tinatanggal ng dryer. Yan. Yan yung pinag-uusapan natin pag dryer. Now, for the net weight na sinasabi, okay? The net weight, ibig sabihin, meron kang certain amount of moisture na tinanggal dun sa iyong item. Okay? Pero ano po yung hindi nagbabago pagdating ng inyong dryer? Siyempre, yung bone dry weight. Hindi nagbabago yun. Ang lagi lang po nagbabago kapag dryer is the moisture content. Calculated yan. So, your dryer, when applying dryers, okay, commonly, that is steam dryer, pwede rin namang air dryer. Okay? Yung dryer na yon, ang tinatanggal lang niyan commonly is up to 5%. Up to 5% lang. Ang natitira diyan is up to 5% lang nung iyong moisture content. Oh. So hindi siya kapag sinabing wala ka na talaga. Okay? Sinabi sa idiom that your body is bone dry, ibig sabihin wala kang tubig. Zero na 'yon. Ibig sabihin that is the total weight mo lang. Kaya sinasabi kapag bumibili kayo ng bumibili kayo ng sasakyan. Okay, bumibili kayo ng motor. Sir, ano po bang total mass nitong motor na ito? Sir, ang weight niyan is 200 kilograms. Ibig sabihin kasama dun yung gasoline. Okay, yung liquids. Sir, paano pag bone dry? Ganyan. Bumili ka ng item. If that is bone dry, siguro sir, mga 100 kilograms. Wala na pong moisture 'yon. Okay, saan po ba ginagamit ang dryer, sir? Ginagamit po ang dryers lalo na pag shipping. Kasi at a certain moisture content, pag palipat-lipat ka ng padadalhan, kunwari ang country padadalhan mo is snowy country, may winter. O di dapat bone dry yan. Hindi pwedeng merong moisture content. Kasi pag may moisture content, it will instigate it will trigger yung kanyang spoilage. 'Di ba? Lalo na yung mga perishable goods. Okay? Now let us go with calculation. Okay, ito yung formula niya. For the moisture removed, ito yung mass of the air multiplied to the relative humidity before and after. Okay? Ngayon, hindi magbabago po yung bone dry kasi yung solid material mo, what is the weight of your solid material before your dryer and after the dryer, it came out of the dryer, that will be the same. Ano po natatanggal doon? So, bone dry in, okay, will be equal to bone dry out. Only thing that yung mass of in, okay, multiply mo sa percent of the solid. Ano po ba yun? Percent, ayan, percent ng solid. Equal to M out percent ng solid. Ayan, dito natin kukunin yon. Okay? Now, the regain. Percent regain is the ratio between your moisture content divided by the bone dry weight. And then the percent moisture is yung moisture content mo, the amount of moisture divided by the gross weight. Punta natin to. Ang binigay dito, containing, copra enters. So, entering the dryer. Okay? Ito yung dryer mo. Ayan, dryer. Papasok yung copra mo, dinodrawing yan eh. Na 60% ang water. And then 40% yung solid. Lalabas siya na 5% na lang ang water. Tapos, 95% ang solid. Yan. Sir, ano nangyari dyan?
pwedeng ganito. That in every pound, okay, pagpalagay natin, okay, each pound, ano, each pound of original product. So, binigay sa'yo yung, ano, yung mass nung solid. Okay? The mass of the solid. Yan. Dito na natin basihin. Sa solid, percent of the solid out. In and out. So, pumasok ka dyan, meron ka daw each pound, 1 pound. Okay? Sa bone dry, in, equal to bone dry, out. Mahirap lang talaga to pag hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero, ibig ko sabihin, kung ano yung bone dry mo dyan, will be the bone dry na ilalabas mo. Nagbabago lang yung percentage nung iyong mass. Okay. Now, ang pumasok dito, okay, is 1 pound daw. 1 pound. And then, ano daw yung percent of the solid there? The percent of the solid is 40. 0.4. Oh, yung out naman, hindi natin alam kung ano yung mass that will be out. Hindi natin alam. So, let that be X. Okay? And then, alam naman natin kung ilang percentage yung solid dyan. O, di 95. Oh, in order for you to solve, divide mo na lang both sides. Okay? X is equal to 1 times 0.4 divided by 0.95 pound na ang lalabas dito. What will be the answer? Oh, 0.4 divided by 0.95. The answer will be 0.42. Hindi pa po tapos to, ha. That is 0.42105 pound. Ano hinahanap dito? That is the mass. Ayan. That is the mass going out of the dryer. Pero ang tinatanong dito, find the weight of the water. This is the mass nung solid. Okay? Solid to, ha. Ngayon, ang moisture content ang hinahanap natin. So, the mass of the water is equal to, in every pound, okay, minus 0.42105. Ayan yung, ay hindi pala, tama ba? Ayan, mass. Okay? What will the mass? The moisture content that is taken out. Ayan o. The water removed. Okay? The water removed is minus 1 ko na lang to. Okay. That is 0.58. 0.5789 pounds. That is the moisture content that is removed in the material. Okay? That is for dryers. So, let us go with refrigeration na. Problem number 12. Yan. A Carnot refrigeration cycle absorbs heat at negative 12 degrees Celsius and rejects it at 40 degrees Celsius. Okay. Pag Carnot, in Carnot cycle, you are given the temperature high and then temperature low in order for you to get the efficiency of the cycle. Diba? Tama ba ako? Yes. Pero pag reverse Carnot cycle, that is refrigeration. Okay? Where hindi heat pump ang nagsusupply ng iyong what? Cooling effect. Ang kumukuha no, nag-absorb pa nga yung heat pump mo. Okay? Kinukuha niya, nire-reject pa nga niya yung init. Yan. So, baliktad ang magiging process natin pagdating ng Carnot refrigeration. Okay, may pinahanap dito. Tatlo. A, calculate the coefficient of performance for this refrigeration cycle. And B, if the cycle is absorbing 15 kilowatts of heat, so nag-absorb nga siya, di ba? Hindi siya nag-give off. At negative 12 degrees centigrade temperature, how much power is required? If the Carnot heat pump operates between the same temperature as the above refrigeration cycle, what is the performance factor? And discuss ko rin sa inyo. What is the rate of heat rejection at 40 degrees Celsius? Yan. Kaya, pag-uwi natin yung kanyang font. Ngayon natin 18 para mas malaki. Ayan. So, kunin natin dito yung formula. For Carnot refrigeration. Ayan, heat pump. Ayan. Saan na ba ako? Ayan, Carnot.
And then, kunin natin yung isa na sumunod. Yan. So, the COP for Carno, okay, this is T low divided by T high minus T low, okay? Dito natin pwedeng kunin yung equation ng QA sa QR. Now, for the heat pump naman, that is the QR, heat pump na pinag-uusapan natin, QR divided by the total work that is done by the system equal to TH divided by TH minus T low. So, this is also equal to the performance factor. Ito, PF. Okay? And then, COP nung refrigeration cycle plus 1 kapag equal dun sa heat pump performance. Ayan yun. Ayan lang yun. So, reverse Carnot or Carnot refrigeration, ito na yun. For COP nung Carnot, desired output QA divided by work net. The work net is QR minus QA. That is T high minus T low multiplied to the change in entropy. And then, that is also called refrigerating effect, yung QA mo. So, for COP, let us get back. The COP is equal to TL divided by TH minus TL. So, pagdating naman ng efficiency ng Carnot refrigeration, baliktad, TH. Ay, TH, hindi refrigeration Carnot cycle, yun ang kinaibahan niya. Pero pag refrigerating, sa COP, TL ang gagamitin natin. Baliktad naman. Okay, so let us solve. For number letter A, coefficient of performance of this refrigeration cycle. O basic, COP daw. O COP nung Carnot that is TL over TH minus TL. Ngayon, dapat to naka-absolute. So TL, negative 12 plus 273 divide by TH. Ano yung TH mo dyan? Since this is change in temperature naman, kahit di na natin siya di natin siya tawag dyan, absolute value, minus 12. So, COP is, walang unit ang COP 273 minus 12, 40 plus 12, magiging plus 2 52. The answer is, mataas yan kapag 5. Okay, commonly ang mga nakukuha natin COP, siguro 3, 2, mababa yon. So, ang average is 3 to 5. 6, mataas na masyado. 5.019 ang COP niya. This is for letter A. How about letter B? Kinuha sa letter B. If the cycle is absorbing 15 kilowatts, so this is QA. Okay? Tapos, at negative 12, okay. How much power is required? So, the power of compressor, okay? Di ba ang COP is equal to QA, refrigerating effect, divided by compressor power. Okay? Ito, anong gagawin natin dito? Meron tayong COP. Meron tayong QA. So, solve natin. So, work ng compressor is equal to yung QA divided by COP. 15 kilowatts divided by 5.019. The 15 divided by 5019. The answer is 2.99. 2.99 kilowatts. Maliit lang yung compressor power. How about letter C? Letter C. Letter C. If Carnot heat pump operates between the same temperature as the above refrigeration cycle, what is the performance factor? Ito, PF, ayan, TH naman. Kapag COP naman, COP nung cycle, ito yon. Pero pag sinabing performance factor, TH ang gagamitin mo. PF. Kabaliktaran niya, okay? TH
divided by TH minus TL. TH is 40 plus 273 divided by 40 minus 12. Okay. The performance factor, 40 plus 273 over 40, 52. Yan, 40 minus 12, 52. 6.01 ang performance factor. 6.0192. Non-unit. How about letter D? Letter D. What is the rate of heat rejection at 40 degrees Celsius? Ito daw yung kanyang parameter. Di ba binigay na dito yan? Ito. Di ba ang hinahanap is the QR. O dt H over TL is equal to QR over QA. Ang wala tayo QR. Solve natin. QR is equal to TH times QA over TL. Solve natin. QR. TH is 40 plus 273. Pag natin lagyan ng unit, makakancel din naman yan. 15 kilowatts divided by negative 12 plus 273. The answer is 40 plus 273 times 15 over 273 minus 12. Uy, wala pala akong times. Yan. The answer is 17 point, laki no, ng QR. 17.99 kilowatts. Sir, how about yung sinasabi mo na EER? O, ipasok natin dito yung EER. EER. Energy Efficiency Ratio. Yan yung makikita nyo. Kung gaano siya katipid daw. Yan yung makikita nyo. Nasaan ang EER? Ayun, no? 3.412 ng COP. 3.412 of the COP. Ang COP natin is 501. 3.412 times 5.01. Bakit naging mataas ang COP mo? Tignan mo. Ang baba kasi ng konsumo ng iyong compressor. Ibig sabihin, magiging matipid yung iyong cycle. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Pag mababa ang konsumo ng iyong compressor, di mataas ang COP mo, tsaka EER. Yung nakabase yun. Kapag malakas kumonsumo ang iyong compressor, pangit yun. Okay? Palitan mo na yung iyong system. So, 17 ang EER niya. 17.094 yung kanyang EER. Energy Efficiency Ratio. Yan yun. Sir, how about the efficiency? Okay? Yung sa ton. Okay? 8p per ton. Di gamitin mo yung efficiency ng system. Ang efficiency of the system is COP. Okay? Ito yun. HP per ton na sinasabi. HP per ton refrigerating effect. That is 4.71 E over 1 minus E. Okay? Tandaan yan. How about problem number 13? Okay, so problem number 13. Medyo mahaba ito. Okay? Buong cycle na. Kopya na natin. Ideal vapor compression. Ayan. Copy ko na siya. For ideal vapor compression, binigay naman lahat ng value dito. Pwede nyo na masolve to isa-isa. Okay? Andito na yan. Now, the problem here is finding yung H2. Okay. If you don't find it, okay, meron tayong technique dito. Pwede ka mag-calculator technique or simply mag-refrigeration tables ka. Kaya lang magpa-plot ka. What if hindi po ibibigay?
Okay, pwede mong gamitin yung mode 3-2 where kukunin mo dun sa point 1 mo sa condenser, okay? Condenser 'to. O yun, condenser, yung values nung SF and SG tapos HF and HG. At temperature nun sa condenser, sa temperature condenser. Okay, may makukuha kasi mga value diyan. In order for you to get yung H2 at S1. Saan mo kukuha yung S1? Dito sa temperature ng evaporating. Okay, pakita natin 'yan. So, meron ka daw ditong 2.5 kilowatts yung power na compressor. You have found the following data. So, binigay na sa'yo yung mga enthalpy. So, entrance ng condenser, okay? Entrance, nandito, H2. Meron ka ng H2 pala. Okay, 203. H2. Tapos, evaporator entrance, andito. So, H4. H4. And then, exit, H1. If the mass flow rate of the refrigerant is 0.10 kilogram per second, determine the refrigerating effect, which is QA. The work of the compressor, ayun no. QA and then QR, PC. Power of the compressor. Binigay na. Wala ko ito. And then the COP. Ang hanapin na lang natin dito, QA, QR, COP. Okay, sa QA tayo. Basihan natin QA. MR, H, dito yan, no? QA. Papasok, palabas ang QR. Mas mataas ang H1 kaysa sa H4. Okay? That is equal to 0.10 kilogram in every second. H1, 178 minus 55 kilojoule per kilogram. Ay, QA yan. May natin solve. How about QR? Kapag QR dito, sa 2 and 3, mas mataas yung mas mataas yung 203. May 203 minus, nandito sa side na to eh. Okay, mas mataas yun nandito. Sa side na to, mas mataas to kesa dito. Okay, 203 minus 55. Kilojoule per kilogram multiplied to the mass, 0.10 kilogram in every second. So, in kilowatts, QR. Masolve na natin yung COP. QA. COP, pwede rin naman QR. QR over QA minus. Hindi. QA na lang, work ng compressor. Okay? So, QA is 178 minus 55 times 0.1. 178 minus 55 times 0.1. Ay, times 0.1 na yun, times 0.1. The answer is 12.3 kilowatts. 12.3 kilowatts. How about QR? Okay. 203 minus 55 times 0.1. 14.8. 14.8. COP now is 12.3 divided by 2.5. The answer is 4.92 ang COP. Ganun lang po kadali. 4.92.
9.2. Okay. Dito, pag binigay sa'yo ito, SFSG, HFHG, ito lang gamitin mo. Sir, gagamitin mo lang to sa R22, R12, ano pa yung isa? May R11 ba? Basta hindi mo siya pwedeng gamitin sa ammonia, NH3. Hindi mo pwede itong gamitin kasi masyado nang malayo yung value niya. Pero ibang refrigerants pwede mong gamitin. R12, 11, and then 22. Pwede yan. Okay? So that is for problem number 13. How about problem number 14? A Carnot refrigerating system receives heat from a cold reservoir at 0 degrees Celsius. Okay? The power input is 1750 per ton. Ayan na, HP per ton. HP per ton. Okay, so another solution. Ang binigay niya dito is the power input. Simple lang. Kapag power input, ibig sabihin, this is the power of the compressor. 1750 watts. Tapos, per ton of refrigeration, ibig sabihin, meron ka refrigeration effect of 1 tonner. Okay, QA is 1 torr. Ganun lang. So, paano masolve yung COP? Di ba COP is equal to QA over work ng compressor? Oh, given to. Okay? So, cancellation lang. 1 torr over 1750 or 1.75 kilowatt. Oh, times. Itong torr na lang. Okay? 3.5167 kilowatt per tons of refrigeration. Oh, cancel mo yung torr, cancel mo to, cancel mo yung kilowatt, cancel mo yung kilowatt. Pinahaba ko pa pala yung solution. Okay, COP is, tignan natin, 3.5167 divided by 1.75. The answer is 2. 2.0095 COP natin. Oh, mas maikli pala to. So, yan na lang. Yung isa kasi, pinahaba ko pa, nag-algebra. Pero pag sinabing HP per ton, ganun dapat. Okay? So, that is for problem number 14. How about problem number 15? A heat pump operates on Carnot cycle between 40 and 70. Oh, basic na to. The coefficient of performance, COP, is equal to TL over T high minus T low. Basic. 40 plus 460 over 700 minus 40. Napaka-basic. 40 plus 460. 700 minus 40. Now, the COP is 0.75. 75. 75. 75. 75. Ganun na. That is the COP. Ganun. Okay. That is the COP. Okay? Ano? That will be all for the refrigeration and then air conditioning. Okay? So, the next time, magkakaroon pa ulit tayo ng 10 more sample problems na medyo mas mahihirap. And then, I will continue itong 4 na to after this meeting. So, see you next meeting. Have a nice day. That will be all. Bye-bye.